Good evening mga Kabatang Minor TV and welcome po sa ating episode na Marifate. Hi Brother Pete. Good evening, episode 3 na po tayo sa Marifate at welcome to our episode 3, no? Tungkol sa sakramento ng pangungkusal, sa mga practices during Lent. Ako, stay tuned at napakaganda po na itong ating pag-uusapan ngayong gabi. Tito Alan, gandang umaga naman kayo dyan. Yes, at magandang gabi sa iyo, brother. So, wag na natin patagalin, mahabang kwentuhan to. Ipasok na natin ang ating mga co-host and resource speaker, si Sister Pearly and si Brother Carlo. Good evening po. Kuya Carlo, Sister Pearly. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Marifate. Kumusta po? Yan. Brother Carlo. At mula naman po sa lungsod ng Valenzuela, isang magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, lahat maganda ay inahangad na namin. At welcome po again sa third episode ng ating Marifate. At bagong lahat, gusto ko na bumati ng happy birthday sa ating kapatid sa Pitsay, si Father Giboy Samonte, nag-birthday kahapon. Yes. At bukas, birthday naman ni Father Joji Cervantes. Happy birthday, Kuya. Yun. Happy birthday at shout out sa ating mga kapatid sa Immaculate Conception Seminary sa both minor and major. Oy, social media partner natin ang Major Seminary, Brad. Yan. Yep. At siyempre dito, Alan, katulad ng ating nakagalian, siyempre, sama-sama muna tayong manalangin, no, sa pagsisimula ng ating programa. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon at sama-sama tayong magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagpatawad, iyong alam ang tunay na laman ng kaibuturan ng aming mga puso at isipan. Humihingi kami ng tawad sa mga panahong kami ay lumayo at patuloy na napapalayo sa iyo. Sa mga panahong mas pinili namin naming mag-isang harapin ng problema kaysa lumapit at kumapit sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at hayaan kang pumasok sa aming buhay. Alisin mo ang mga pag-aalinlangan ng aming nararamdaman upang ikaw ang maghari sa aming buhay at sa aming pamilya. Hinihiling at itinataas namin ito kasama ng aming mga personal na panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Yun. At Sister Pearly, Kuya Carlo and Tito Alan, kung mapapansin niyo yung ating idinasal sa ating opening prayer ay panalangin kung saan gusto nating magbalik loob or humingi ng tawad o mag-repent. Dahil ngayong panahon po ng Kwaresma, mga kabatang ng TV, mga ka-Marifate, yan yung isa sa sentro ng ating tema tuwing panahon ng Kwaresma. Magpika, magsisi, at magbalik loob. Sinisimulan nga natin yung sister, di ba, sa Ash Wednesday, yung pagpapahid ng habo. Because of the practice ng yung pagbabalik loob nga, no? Pagbabalik loob sa pagpapakumbaba at pagbabalik sa loob sa Panginoon. Opo. Kuya, ito po yung pasimula natin. Ibig sabihin, nagsisimula na yung Kwaresma kung saan binibigyan din po natin yung mga napakahalaga. Lahat naman po ay mahalaga, kundi yung parang rurok po ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Po. Sunod-sunod na po yan hanggang sa muling pagkabuhay. Good evening kay Ate Leticia Yu. Magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong pakikinig. Tito Alan, ano ba ang masasabi mo dito sa ating episode ngayong gabi? Actually, ang dami-daming mga activities pag Lente. Sobrang ako nga, ramdam ko yung pagiging haggard dahil sa Lent season. Dahil sinimulan natin sa Ash Wednesday, tapos nagpatuloy sa mga activities every Friday,
Tapos nagpatuloy yung mga Lenten recollection, di ba? Meron ding, tapos every Sunday may yung mga Sundays of Lent. At itong darating na linggo, yung susunod na linggo ay palaspas na, Holy Week na. Tapos merong yun nga, yung Paschal Triduum hanggang dumating yung Easter Vigil, kasama yung Easter Vigil and then yung Easter Sunday. Ang daming activities and mas kagaya ko personally, busy ako. Pero totoo, nakakaligtaan ko rin yung, sabi ko nga, magpapa-appointment ako kay Father Leo or Father Edgar, talagang kailangan kong mangumpisal ngayong Kwaresma. Dahil sa in the past, experience ng aking paglilingkod sa simbahan, kadalasan sa sobrang busy, personally ako, nakakaligtaan ko. Minsan naman, ang reason ko bakit hindi ako nakakapangumpisal kasi kakilala ko yung pare. Nahihiya ako. Pangatlo, so busy ako, tapos minsan halimbawa napunta akong Quiapo, di ba sa Quiapo mayroong mga confessionary box doon, di ba? Yun, nakakapangumpisal ako doon. Di ba? Kung kailan ko lang mapagtripan, ganun palagi minsan yung aking nakagawian. Pero maganda nga itong usapan natin, marami tayong matututunan mga kabatang Minor TV. Kwento ko na talaga kahit dito yun nga hinihintay ko, makahanap ako ng parokya rito na merong confession para yung hindi ako kilala Pero tama po yun, Kuya, kasi ngayong panahon ng Kwaresma, marami tayong iniisip na mga activities sa parokya, di po ba, yung mga sinakulo, yung mga ganyan, paano i-design ang repository, kung paano po magkakaroon ng paano yung mga vigil, di po ba? Madami yan hindi ko alam po yan kung meron pang yung flagellation, lalo sa bandang Malolo, sa Paumbong, hindi po ba? Sa atin yan, maraming ganyan. Yung mga ano tawag doon? Yung mga naglalakbayan, mga yung saka yung mga naglalay lakad. Marami pong mga practices na yan. Kaya nga lang, katulad ng binanggit mo po, kung minsan, yan yung nakakaligtaan, yung napakahalaga, yung para saan ba yung season na to na bakit tayo mayroong mahaba, di po ba, mahabang paggunita ng pasyon ni Kristo, sapagkat ito isang imbitasyon sa atin. Hindi lang sa tama po yung pagpapakasakit, pero meron po itong merong mahalagang bagay na minsan na hindi natin napapansin. At isa po ito sa personal ko pong obserbasyon, mga previous years, nung hindi pa masyado ang mga Facebook, yung mga ganyan, hindi pa uso yung mga gimmick-gimmick, yung mga food trip, mga road trip, hindi pa nakukoin yata yung mga salitang ganyan. Marami ang nangungumpisal. Ang dami. Pero ngayon, dati kasi na-experience ko po nung gabi na, matatapos ang kumpisalang bayan. Pero ngayon po, saglit pa lang, dalawang, tatlong oras po tapos na. Dati, hinahating gabi. And then, dati rin po, sa Malolo, sa katedral po, natatandaan ko po ay may nauupong pare sa kumpisalan bago magsimula ang misa at saka pagkatapos ng misa. Pero dahil walang nangungumpisal, hindi na rin sila nauupo. Yun yung medyo nakakalimutan na. Sister, sa amin din po dito sa Garay, ang practice dati, nang iimbita pa, no? Kasi iba-iba ng oras yung araw, yung pagpapakumpisal. Normally po dito sa amin ay Wednesday ng gabi ang ginagawang kumpisalan bago mag-Holy Thursday. Dati nangungumbita pa kami ng mga pari, pero lately, hindi na po nakakapangumbida at hindi nga inaabot ng matagal ang kumpisalan. Dati po, Sister, meron nang nakaupo sa confession box, meron nang nakaupo doon sa may gilid ng altar, meron pang nasa labas. Ngayon ay, wala na. At parang nakakalimutan na itong sakramento ng kumpisal. Halos pareho. Po ito. Yeah, yes, halos pareho din dito sa US.
meron nga ditong parang stats na 50% ng mga umaattend sa Sunday masses dito sa US ang nangungumpisal lang. And actually may question niya So pag pinag-uusapan natin yung kumpisal, yun yung itatanong ko kay Brother Carlo or kay Sister Pearlie, di ba? May question kasi, especially dito, di ba? Bakit daw nangungumpisal sa pari? Pwede naman ikang diretso na magdasal na, di ba? Kay Lord kasi doon naman tayo nanghihingi ng tawad kay Lord. So bakit daw ba sa pare? Yun yung mga tanong dito minsan about sa kumpisal. Hindi po, Kuya Carlo. Okay, so yan ang pinaka-common na question. Pag makakita ko ng libro about confession, yan ang first question I think. Siguro ang immediate na sagot dyan kasi yun ang kalooban ni Jesus. Bibigay siya ng bilin, di ba? Which is, I think, very receive the Holy Spirit. Ano bang text yun? John chapter, titingnan natin dito. May na sigurong basahin natin Kuya Alan, para alam na yung biblical foundation ng confession. John chapter, bakit kumpil yung napuntahan ko? Sandali lang po at hahanapin natin bakit ba kumpil ito? Anyway, hahanapin ko po mamaya. Pero yung sinabi ni Jesus after resurrection, receive the Holy Spirit, sabi niya doon sa mga disipulos niya, sa mga alagad niya. Whosoever sins you forgive, it shall be forgiven. Whosoever sins you retain, it shall be retained. So, totoong Diyos lang ang nakakapagpatawad. Pero yung authority, yung power to forgive, meron siyang binigyan ng kakayahan, ng faculty, ng power to forgive. At yung pare on their own can forgive. Hindi sila on their own, kung hindi sila pare, wala silang sacred powers, so to say, sacra potestas, hindi sila makakapagpatawad. So, kung bakit nangungumpisal sa pare at hindi direkta sa Diyos, kasi yun ang itinuro ng Panginoong Jesus. Siguro, tanungin natin si Jesus, bakit Lord? I mean, siguro eventually ganun ang siya ang sasagot dapat. Kasi siya naman talaga ang nagbigay ng kapangyarihan. Hindi naman yung pare. Kasi kung, halimbawa, strictly speaking, ako yung pare, kung totoo lang yung assuming na wala akong pagmamahal sa ministeryo, hindi ko gustuhin yung sacrament. Pero mauupo ka doon ng isang oras, wala ka namang stipend, tapos nakaupo ka doon. Kung sila siguro ang tatanungin ng personally, magmimisa na lang ako, o paparecollection na lang ako. Ako maupo doon ng mahabang panahon na wala naman akong stipend. Kung yun na lang kasi yan, kung hindi malasakit sa yun lang sa ako, Kuya Carlo, to add on that, yung kasi kasalanan, ito, base to doon sa, hindi ko matandaan kung sino yung author nung libro nung tayo nag-aaral pa lang, Sacraments in You, no? Ang dahilan din, Kuya Alan, doon sagot sa tanong mo regarding doon sa pare. When you sin, pagka tayo ay nagkasala, we sin against God. And since we are part of the body of Christ, which is represented by the church, miyembro ng mga church, may mga miyembro yung church. So pagka tayo nagkakasala tayo sa Diyos at lumalayo din tayo doon sa church na tinatawag. At pagka tayo ay lumalayo doon sa kinabibilangan nating church, o yung simbahan, o yung iglesia, ay kailangan humingi rin tayo ng tawad. Parang humingi rin tayo ng tawad doon para makareconcile tayo doon sa ating nagawang kasalanan. And sabi sa Catechism of the Catholic Church, number 1423, yung Sacrament of Penance, it consecrates the Christian sinner's personal and ecclesial steps of conversion. Ecclesial means ecclesia, from the Greek word ecclesia, simbahan o iglesia. So meaning, yung ating kasalanan,
this is a journey, not just a personal journey, kundi journey natin kasama yung simbahang ating kinabibilangan. And also, since the head of the church is, or the head of the church na nire-represent ang Panginoon ay ang pare, siya yung may power na binabanggit ni Kuya Carlo na maggawad ng sakramento ng kumpisal, no? And kung magiging mas technical pa nga po tayo mga kabatang Minor TV, ang sakramento ito ay tinatawag na Sacrament of Penance and Reconciliation. So penance, ikaw ay humihingi ng patawad at nakikipag-reconcile ka doon sa iyong community o doon sa iyong kinabibilangang simbahan. Nasa ano po yan? Catechism of the Catholic Church. 1423. Yeah. 14. At tinatawag din po itong Sacrament of Conversion kasi ito po yung invitation talaga, di po ba? Yung pagbabago, yan yung ating title. Yung change of heart talaga. Kaya ito ay conversion. So kumbaga, yung iba magtatanong, sister, bakit po ba, ano po ba talagang tawag? Sacrament of Penance, Sacrament of Reconciliation, Sacrament of Conversion. So, lahat po ito ay pare-pareho lang, isa lang po yan. Kaya lang nababago yung term na ginagamit natin kasi yung purpose kung bakit natin ginagawa. Basta nandoon po yung remorse talaga, ina-admit mo na kasalanan mo yan, kinonfess mo, tapos meron kang desire. Yung tatlong mahalagang steps po, di po ba? Nandoon yung pagsisisi mo, kinikilala mo nagkasala ka, mali ang nagawa mo, kinumpisal mo yan, at meron kang layunin magbago. So ito po, itong steps na to ay pwede natin tawagin Sacrament of Penance. Katulad ng pinaliwanag po ni Kuya Pip. Sacrament of Reconciliation kasi nire-reconcile tayo dahil tandaan po natin, we are created in God's likeness and image. So originally, we are good, we are loved, we are beautiful. Pero dahil may pagkakataon na pinipili natin or napipilit natin, consciously or unconsciously, na tayo ay lumalayo po dun sa original na tayo, which is in His image and likeness. Di po ba? So sabi nga, natatandaan ko po ito yung kay Father Ray Magnaye na vivid po sa memory ko yun, yung diniscuss niya itong reconciliation na to. Rest in peace, Father. Yung sabi po niya na, every time na tayo ay magkakasala, tayo ay lumalayo one step away from God. Yung original na tayo with God, di ba, image. Pero every time na we commit sins, tayo ay lumalayo dun sa image na yan, one step away from God. And kahit daw po tayo ay malayong-malayo na yung marating natin, na ang tingin natin kay Jesus stick na lang, maliit na lang. Sabi, gano'n nakalayo. It takes only one step daw po para makabalik, and that is confession. So pag kinonfess natin yan, makakabalik tayo ulit. At ito yung layunin po nito Ang layunin nito, kaya ito isang sakramentong pwede nating ulit-ulitin. Pero huwag abusuhin. Huwag abusuhin. Yes. Pwedeng ulit-ulitin sapagkat tayo ay paulit-ulit na nagkakasala. Ginugusto man natin o hindi natin ginugusto, nagkakasala tayo. Kaya ang invitation palagi ng Panginoon ay, halika ulit. Diba? Halika. Lapit ka sa akin. Yun lagi ang layunin nun Saka sister, wala siyang pinipiling panahon. Hindi po ngayong panahon lang ng Lent ginagawa yan. Okay. In fact, sister, natatandaan ko nung bago tumanggap ako ng First Communion, ang sabi ng madre sa amin, nag-prepare sa amin ng before communion, sabi niya, tayo mga tao, nature natin talaga yung nadadapa, nagkakamali at nagkakasala. Dahil mahal tayo ng Diyos, inialay ng Diyos yung kanyang anak para patawarin ng mga kasalanan. Pero patuloy pa rin tayo nagkakasala after that salvific event na ginawa ng Diyos. So, meron tayong requirement. Actually, sister, requirement yun. Sabi sa amin, bago ka tumanggap ng hostia o bago ka mag-communion, kailangan mo daw mangumpisal. So, it means if you are going to church daily, you have to confess your sins daily.
yun yung requirement, yun yung turo sa amin. Kaya nga po dumating sa pagkakataon, sister, may share ko na lang din sa inyo mga kabata Minor TV, Kuya Carlo, and Kuya Alan. There was a time na hindi po ako, matagal akong hindi tumanggap ng communion, sister. Because nung makilala ko yung misis ko, no? Bago kami ikasal, kami po ay nakapag-live-in. And considering yung live-in ay it's not it's a sin, no? It's a sin. Considering it's a sin at ito isang pagkakamali because hindi naman pinagtibay ng sakramento yung aming pagsasama. So, after lang namin makasal, doon lang po ako ulit nag-take ng communion. After lang namin makasal ulit. Because yun ang turo sa amin. So, every time that we go to hear Mass, we have to confess our sins. Kailangan po yun. Hindi ako nagsisimba madalas. So, hindi ako nagkukumisal. At lagi kong kumpisal lang, aaminin ko po sa inyo mga kabatang Minor TV. Before, bago ang Batang Minor TV, ang kumpisal ko lang ay tuwing Holy Week. No? Na lagi, yun nga, kasama ako doon sa mga taong hindi nagpa-practice nitong sakramento na ito, which is mali po. Which is, that's why, dinidiscuss natin ngayong gabi. At ito ay tinuturo ng mga katekista, ng mga madre sa atin, lalo na ng mga pari. Tayo ay inaanyaya bumalik. Kasi sister, pinapanood nga po ako. Saglit lang, Kuya Alan, bago ako mag-shout out. Yung napanood ko, sabi niya, may mga tao kasi sister minsan, Kuya Carlo, ayaw na lumapit sa simbahan dahil nahihiya sila sa sobrang bigat daw at dami na nila ng kasalanan. Which is, mas lalo po tayong inaantay ng Panginoon. Kung mas marami ka ng kasalanan nagawa at sa tingin mo ay napakalayo mo na, this is the perfect time for you. Kung nakikinig ka, magtanong ka, paano yung dapat mong gawin, i-comment nyo. Ngayon na po yung panahon na tayo tinatawagang bumalik. At yung sabi ni sister kanina, yung invitation, hindi lang yung mapatawad yung kasalanan. Importante, wag namang abusuin, wag paulit-ulit. Kaya po ang title ng palabas natin ngayong gabi ay Metanoia. Yung Metanoia, turning back po yun complete turning back from our old life. So kung ikaw ay tinanggap mo na si Kristo, katulad ng ating panalangin kanina sa iyong buhay, na maghahari sa iyong buhay at sa iyong pamilya, iwasan na po natin yung dati nating gawin na hindi maganda kung saan naglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Pero alam mo kuya, saglit lang, na nakita ko lang yung may nagano sa isip ko, sinishare mo po yung kwento mo, alam mo yung good things doon sa experience mo kuya. Alam mo yung magandang bagay doon. Aware ka, conscious ka, at tinuturing mong mali, kasalanan. Alam nyo kasi daw po, the worst things daw po sa mundo ay hindi yung sin, kundi yung denial of sin. The mere fact na alam mo, conscious ka, maganda po yun. Kaya lang, kinakailangan pang paglabanan ang sarili para mapagtagumpayan. Tama yung sister di ba? Parang ano yan kagaya ko, di ba? Yung ego minsan yung kalaban mo na sasabihin mo hindi naman siguro kasalanan yun or di ba? Or ayaw kong tanggapin na kasalanan yung nagawa ko. Kaya minsan yun yung nagdudulot sa akin ng dahilan o sanhi yun ng aking pagdesisyon na bakit pa ako mangungumpisal, wala naman akong kasalanan. Minsan sa ego rin tama yung sinabi ni sister Pero sister, alam ko minsan may naituro din yung mga katekista dati pagka sinabi mong ikaw ay walang kasalanan, automatic may kasalanan ka. Pride. Hindi po pwede mo sabihin na wala akong Tandaan po natin, kapag hindi daw po natin i-recognize ang sarili natin as a sinner, then we cannot call Jesus our Savior. Yun, ayan narinig nyo. Tita Shes, Pana Chavez. Ayan, sabi niya, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Shout out sa mga RCM sisters and katekista ng Bikarya ng Malolos. Si Sister Leticia Yu, good evening po sa inyong lahat.
Maria Judith Mendoza, good evening po, sabi niya. Sister Narcisa Marquez, good evening po, from St. Joseph the Worker, Punturin, Valenzuela City. Oy, kababayan natin. Brother Carlo. Si Sister Pina Rodriguez, good evening po. Si Brother Ernie Reyes, good evening po sa lahat. Sister Connie Evangelista, mapagpalang gabi po sa mga kapatid sa Panginoon. Mapagpalang gabi rin po. Judith Mendoza, good evening po. Shoutout naman po sa katekistas mula sa parokya ni San Miguel Arcangel. God bless po. God bless din po. Si Sister Pina from San Isidro, Labrador Parish, Bangbang, Bulacan. Sister Leonie Faustino, good evening po sa ating lahat. Rizalina De Ocampo, good evening po, watching from San Isidro, Labrador, Bangbang. Yan. Uy, malapit na piyesta ng mga San Isidro, sa Malinta, sa Bangbang, at sa Pulilan. Yon. At si Brother Roger Pulga, hello po. Victoria Francisco Jose, good evening po. Kay Nol Rueda, kay Aida Reynon, kay Irene Surigao, at si Sister Tamar De Leon. Tamar De Leon. Sabi niya Matthew 16 verse 19 at Santiago 5 verse 16 ay magkapatid ang diwa sa dahilan dapat ikumpisal sa tao, kaibigang lay o pari. Ayan. Sabi niya tama po na sa bawat misa nangumpisal muna sa bahagi ng penitential rites sa banal na misa, sabi ni Tamar De Leon. Tess Santos, good evening po. Meron pa ba dyan? Brother Pip? Si Ate Victoria Reyes, good evening, at saka si Ate Leonora Kapala. At yung aking kamag-anak, yung anak ni Jess Lapid daw, si Ate Elizabeth from Elizabeth Bartolome Pasag from Kalumpit, nanonood. Thank you, Ate, sa Ate Lisa, sa iyong panonood at pakikisa. Kung may tanong po kayo, mga Kabatang Nerd TV, i-post nyo lang. No? I-post nyo lang sa comments natin at babasahin natin yan. Sister, mayroon akong naalala. Yung turo din ito, Kuya Carlo, ng aming professor. No? Minsan, pagka daw paulit-ulit na natin ginagawa ang isang bagay na mali, at hindi na natin hindi na tayo nakakapag self-contrition or act of contrition. Sister, yun daw ating konsensya nagkakakalyo. Yung mali, hindi tama. Nakalimutan ko sino sabi nun eh. Dahil paulit-ulit na, it becomes normal, and when it becomes normal, kala natin normal tama, yun pala hindi na tama. Isa, meron ako example. Napapanahon ngayong mga araw na ito. Itong panahon nito, napapansin ko po, no, dumadami. Siguro ito magandang topic din sa mga susunod na episode. Yung Kuya Carlo, Tito Alan, Sister, uso yung live selling. Isang araw, nanonood si Tricia, yung misis ko, live selling ng bag. Sabi niya, bakit gano'n? Ba't nagla-live selling? Kailangan nakabra lang. O kaya, nagla-live selling ng sapatos kung ano-ano ang suot. Sapatos naman ang binibenta. Kasi po, nagiging normal nga at nagiging akala nila accepted. Tama. No? Yun yung isa sa mga example. Napalasak. Naging palasak na. Minsan nakala natin yung palasak dahil ginagawa na ng marami, nagiging tama. Yan. Para lang makabenta, magsando. Ano nga po ba yung mga reasons sa tingin niyo po, Kuya Carlo? Bakit nga ba yung sense of sin nowadays ay parang pababa? Anong pababa? As si Brother baka kinontak baka may activity. Okay. So, yun po, Kuya, medyo alarming, nakakalungkot po isipin. Opo, alarming po, tsaka nakakalungkot isipin po na yung sense of sin natin nowadays ay pababa. Hindi po ba? Hindi na natin isang tinitig ng kasalanan. Kasi, reason, kasi ginagawa naman ng marami. Hindi po ba? Yung new normal natin ay, sabi nga, nung kwentuhan natin nun, kapag ang lalaki, maraming babae, ang tawag lang natin chick boy, cool. Di ba?
Isang artista, kapag maraming relationship, cool. Pinapalakpakan, galing-galing, di po ba? So, bakit gano'n na? Ano po? Parang bakit ang isang bagay na obviously at na talaga namang harapang ginagawa, hindi na natin nakikitang mali. Ano po? Ano nga ba yung new normal natin? Ngayon, kabalik na si Kuya Carlo. Kuya Carlo, pinag-usapan po namin, bakit po ba yung new normal ngayon, yung sense of sin ay talagang mababa na? Pababa ng Kaya po pababa. nung sinabi ko yung sense of sin, parang ang tao nag-iimbento ng tawag sa isang kasalanan para magmukhang hindi kasalanan. Ang example ko nga dyan, kunyari, gusto mong mapadali yung transaction mo sa gobyerno man, sa pribadong opisina, mabigay ka na ang tawag padulas. O kaya SOP. Hindi Nawawala si Kuya. Hindi na yun tinitignan na kasalanan. Ano po, binabago lang pangalan. Naalala ko yung isang yung kwento po ito, madre. Sabi niya, punta siya dun sa isang agency ng government kasi may naasikaso. Alam niyo po ba ang sabi daw sa madre? Kailangan na kasi mapalitan yung relo ko eh. Ha? Nagparinig siya. Relo. Ang hinihiling nung tauhan na to ng gobyerno. Nalungkot siya. Unang-una, bakit gano'n yung attitude niya? Pangalawa, the mere fact na madre siya, hindi na siya nagdalawang isip na magsabi. Hindi ko ba, hindi na siya nagdalawang isip na magsabi. Sabi niya, ano ba to? Ginagawa na ibang madre? Nagsabi nga ni Kuya Carlo, yung padulas, SOP kasi. Di ba kapag kami nilalakad kayo sa isang agency, pabalik-balik ka, pabalik-balik. Tapos, bakit ba hindi maayos-ayos pero kaya dali-dali namang ayusin? Pero ba't pag nagbigay ka, mabilis na aayos? Yung mga ganyan po ba, Kuya Carlo? Po, nawala po kanina. Okay na po ba? Okay na po. Okay po. Buti Diba, nga sa tawag nila sa kasalanan ngayon nga, ang tawag sa Tapos ang tawag naman sa adulterer, sabi ko kanina, chick boy. Kapag isang lalaki, maraming chicks, papalakpakan pa yan eh. Pero pagka yung isang lalaki, tapat sa misis niya, baka pagsabihan ka pa, ay, siguro badig yan. So baliktad yung pag-iisip. Iba yung tinatawag sa kasalanan para mamukhang hindi kasalanan. Pero sa totoo lang, kasalanan pa rin kahit anong tawag. So yun yung loss of the sense of sin, yung tawag ng Sister Pearl. Denial of sin. Nakakalungkot, di ba sa mga Facebook, yung pang ako nalulungkot more than sa kulay ng candidate, yung word na, ano kung magnanakaw, basta gusto ko siya. Sabi ko, ano yun? Ayun. Ano kung magnanakaw, basta gusto ko siya. Diba? Anong klase? Kasi sister, originally, pag sinabi kasi nating kasalanan, it connotes something negative. Now, when you change the term of the actual kasalanan into something pleasing, nagiging parang, pleasing, chick boy, parang nakaka-boost ng, sabi nga ni Kuya Alan, yung ego. Makaka-boost ng ego sa lalaki yun pag sinabing chick boy. O kaya, pag sinabi nung sa babae na, habulin tong babaeng to, malakas sex appeal. Which is, ano ba ang nagiging normal na bakit malakas ang sex appeal? Yun nga, minsan, too provocative o too revealing na yung kanilang mga kasuotan, kulang na lang, wala na lang suot, ganun. It becomes a positive kasi pag narinig na chick boy, malakas sex appeal, o kaya mapapabilis yung transaction, di ba? Hindi na tayo kailangan mag-antay, hindi na tayo natutong mag-antay. Kasi gusto natin lahat, yung pleasing, sister, sabi ko nga sa inyo kanina. Kailan ba manunukso ang kalaban na ang gagamitin yung totoong hindi makabubuti sa iyong kasalanan? Siyempre, ipapakita sa iyo. Like for example, meron kang kaibigan, hindi ka naninigarilyo. Sasabihin, manigarilyo ka. Pag nanigarilyo ka, cool ka dyan. Pag sinabi sa'yo cool ka, ikaw naman, sigarilyo ka naman. Kasi it becomes pleasing. Kaya, hindi lahat ng pleasing, hindi lahat ng pogi maganda, o maganda. Hindi lahat ng maganda, mabuti.
Oo. Yung nabanggit Pero mo, Kuya lahat ng Pip, mabuti ay maganda. Ano po? Yes, Brother yung Carlo. nabanggit ni Kuya Pip na sabi niya, napapakita na, yung katawan, etc. Ano ang tawag naman nila doon? Art. Art. Is the pornography work of art? For the sake of art, yun nga yung nagiging O kaya term. for the sake of art. Yung mga naalala ko, Kuya Alan, yung sa MTRCB dati nung nag-aaral pa tayo sa seminaryo. Lagi na yung binabantayan nila Father Cross yun. Dahil member si Father Cross dati sa MTRCB, alam ko. Lagi na lang daw kinakatwiran is for the sake of art. Yeah. For the sake of art. So, Yan kasi, yung Brother Carlo, parang may halin tulad din natin yan doon sa nangyari doon ng panahon ni Moises na nandun sila sa bundok, di ba, nag-exile na sila from Egypt, di ba? So, nandun sila, umalis si Moises, wala si Moises, di ba? Tapos parang nag-normalize yung yung di ba, parang nag-create sila ng calf, tapos parang naging kumbaga, gumawa sila ng sarili nilang isa yon. Pangalawa, yung meron ding nabasa ko rin sa Old Testament yung parang normal lang sa kanila yung sa prostitution, yung mga ganun bang mga pag-ugali. Kaya minsan nagalit nga ang Diyos dahil doon sa mga kasalanan ng tao na naging parang normal na. Yun ang nakakatakot eh. So parang nangyayari na naman ito na ang nagiging tingin natin sa ating buhay lahat ng bagay ay normal, pati yung mga kasalanan na ating natutunan in terms of morality nagiging normal na sa pag-iisip natin, di ba? Parang medyo sa akin personally parang wake up call 'yon na parang kung babasahin natin yung Old Testament medyo bumabalik tayo dun sa ganong sitwasyon. Kaya nga po ang laging panawagan ng simbahan, lalo po sa panahon ngayon, ay yung pagbabalik loob. Kasi nga, sabi nga ni Kuya Pip, hindi naman ikaw ba lalapit sa isang tao na nilisik ang mata, may sungay, may pangil, hindi ka lalapit dyan precisely sapagkat nakakatakot na. Pero kapag isang bagay seemingly napakaganda hanggang sa mahuk ka na ng mahuk, and then at the end, makikita mo na ito pala yung talagang itsura niyan. So, minsan, pinili natin yun consciously, pero minsan hindi natin alam nga ang nangyayari. Kaya, ang tawag po sa atin, wag tayong lalayo kasi kapag po yung sin pumasok na sa atin, nawawala sa kaayusan. Yung isip, yung puso, yung action natin, lahat yan magkakasama. Dahil nawawala na yung grasya ng Diyos. Nawawala sa atin pagka tayo nagkukumit ng mga mortal sin, mga kasalanan na yan. Kaya, nawawala lahat sa order, kaya nagkakaroon po tayo, yung sabi natin kanina, nagkakasala tayo, nasisira yung relationship natin sa Diyos, sa kapwa, sa simbahan. Dahil doon sa disorder. Kaya ang panawagan ay ibalik ulit. So, sa paano yung step natin kanina? Pangungumpisal. Sa pangungumpisal, ibinabalik yung grasya. Ayun. Diba? Pero sister, Pero sister, Brother Carlo, may kasunod na question na ngayon yan. Paano ba uli mangumpisal? Di ba? Mga Kabatang Minor TV, magtatanong yan paano nga ba uli mag-umpisa sa tagal-tagal na panahon hindi tayo nag-uumpisal Yun ang next question Ano ba yung act of contrition? Paano ba yung uli yun? Kaya yung term, kukuhanin ko lang yung term na kasi sa tagal ko lang hindi nangumpisal. Yan. Iba kasi ang katwiran, kasi di ko ba sabi sa batas ay once a year, mangumpisal at least once a year. At least once a year. Pero tandaan po natin, yung batas po na yun na once a year ay 12th century pa. 12th century pa. Kaya nga po yun sa panahon po nila Pope, sino bang Pope yun? John the 23rd, di ba? Pope Pius, hindi ko matanda ko yung sinasabi nila po na, kumbaga, mangumpisal palagian. Hindi yung once a year lang. Sinasabi ko po sa katikisa yun yung once a year na yun, kasi that time, konti pa lang ang pari.
Tsaka yung accessibility nila para maka-avail niyan, hindi ganun kadali. Pero ngayon, ayan lang, di ba? Sinasabi ko din po sa kanila, tayong mga katikisan nagtuturo, lalo yung mga teachers sa First Communion, kinakailangan tayo mismo muna, yung unang, kumbaga, yung firm, yung ating paniniwala, yung pagpapahalaga, ang pagmamahal natin sa Eucharistia. Dapat nandoon sa atin yung desire na mag-attend ng misa everyday. Kasi we long for that. Kasi alam natin yan. Kahit na hindi ka maka-attend ng misa kasi may alaga ka, magluluto ka, pero nandoon yung desire. Kapag wala yung desire na yun sa puso mo na makasimba everyday, magtanong ka na sa sarili mo, bakit? So same as sa kumpisal. Kapag tayo po hindi na nababother na isang buwan, 3 buwan, 1 taon, hindi pa rin nangungumpisal, tanong ka na, bakit? Bakit? Hindi mo na ba kailangan ang Diyos? Nakalimutan mo na ba ng tuluyan? Ano po? Ibang bagay po kasi magkaibang bagay po yung kinalimutan na. Yung kasalanan po pwede natin sabihin na nakalimutan ng Diyos. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang isang tao ay nagkakasala kasi mas mahal niya yun o mas pinili niya yung kasalanan kaysa sa Diyos. Kung minsan, yung kasalanan niya, kaya siya nagkakasala, ay dahil mahina lang ang kanyang panlaban sa temptasyon. Diba? Ang temptation, di pa yan sin eh. Pero kapag nag-give in ka sa temptation, yan pa lang yung sin. So, yung ibang tao, aware, hindi naman nila gustong talikuran ng Diyos, pero nanghina lang, kaya nakapasok sa kasalanan. Pero naturoon pa rin yung awareness niya ng presence ng God. Pero kapag yung isang tao naman po, totally pinili niya yung kasalanan, hindi pa rin ibig sabihin, ayaw niya sa Diyos. Hindi pa rin yun. Pero kapag pinili natin kaagad na ayaw ko na sa Diyos, tapos bigla kang natigok. Di ba yung saan tayo pupunta? Kaya nga po ngayon, marami po ang dami, ito mga previous years po, ang daming indulhensya ibinibigay sa atin ng simbahan. Pagkakataon na po yun, di po ba? For our, kumbaga, the remission natin sa ating temporary punishment. Panawagan pa rin lahat ng bagay gagawain Lahat ng bagay bago sa Jesus ay lumisan dito sa atin sa daigdig. Physically, ay in-establish niya ang lahat kung saan ang tao ay palagi ang makakabalik, palagi ang kakapit. At sabi nga ni Kuya kanina sa panalangin, kakapit at lalapit pa rin sa Diyos. So pag pinag-usapan natin indulhensya, Kuya Carlo, ano ba ang kabutihan nitong indulhensya sa atin bilang sa mga nagnanais magbagong loob? Palagay ko ang indulhensya isa sa mga misunderstood teaching. At talking of indulgence, parang controversial din ito. Alam naman natin na isa ito sa mga major issues ni Martin Luther nung nag-revolt siya against the Catholic Church, yung sale of indulgence. Diba? May history niyan, matagal yan At actually talagang may kailangan ding tingnan ng simbahan doon May abuse na nangyari. Pero abuse yung nangyari. Pero yung doctrine itself is correct. But the implementation, yung sale ng indulgence, meron pa noon hindi ko nababanggitin yung Dominican preacher pa maka-Dominican ako. Para lang maibenta, nagsusunog pa siya ng kamay niya to sell. Hindi mo sa tao, kasi wala pang visual aid noon Yung kamay niya, sinusunog niya, tapos pinapakita sa tao, ito ang mangyayari sa katawan ninyo kung kayo ay nasa purgatorio. So you have to buy this indulgence. Pero, balikan natin, ano ba yung indulgence? Sister Pearly, mag-define siguro. Indulgence is nabanggit ni Sister Pearly na kada kasalanan, kahit napatawad na, meron itong kaakibat na kaparusahan. Yung kasalanang, ano ang kaparusahan? Dalawa. Yung isang kaparusahan sa impyerno.
Okay? Yung isa naman, temporal punishment. Hindi ka parusahan na will lead you to heaven. Anong example nito? Halimbawa, si Moses. Si Moses nagkasala, di ba? Alam natin yan. Pero, we presume na napatawad siya ng Panginoon from the biblical text. Pero may temporal punishment siya. Anong temporal punishment siya? Hindi na siya nakapasok sa Canaan bilang parusa sa kanyang kasalanan. Yun ang temporal punishment. So may kaakibat na kaparusahan kasi para bang may katumbas yun dapat na kahit napatawad ka na, hindi naman pwedeng ninakawang kita, Kuya Pip, ng 1,000, tapos sabihin ko, let go ka na. Patawarin mo na ako. Paano yung ninakaw ko? Ganun na lang ba yun eh? So may katumbas na restitution, ibabalik. Kaya nga matibay ang simbahan natin dyan sa ang forgiveness at ganyan sa pagnanakaw. Isuli mo muna, huwag yung pag ninakaw mo, okay na, quits na tayo, hindi na ako ng tawad. Going back to indulgence, tumbasan mo ng isang bagay. Yan na yung penance eh. Kaya nga yung pare, di ba nagsasabi eh, ito, magdasal ka ng 5 Hail Mary, for example. Meron ngang joke yan, Sister Peli, gusto ko itong idagdag kasi kwento ito ng mga katekista dati. Yung nangumpisal na, sabi niya, nangumpisal siya, binigyan ng penance na 5 Hail Mary kasi nagnakaw ng isang langka. Sabi niya sa pare, Father, gawin niyo na pong 10. Oh, 5 lang naman yan eh. Bakit 10? Meron po kasi nga, isa doon eh, naiwan. Para gusto ko na. Kukunin pa niya. Kukunin pa po pala yung naiwan ng isang langka. So kaya gawin niyo na pong 10. Hindi yun totoo. Repentance. So, yun yung balik tayo doon sa sa temporal punishment, which is yung indulgence. May mga gagawin ka para mabayaran mo yung temporal punishment na due as sin already forgiven in the sacrament of confession. But kailangan natin i-emphasize na dapat nangumpisal muna bago ka maging recipient ng indulgence tsaka in good disposition. Hindi naman po, hindi ka nangumpisal, indulhensya ka agad. So hindi ka. Kaya nga po yung mga apo. Yung recent indulgence na binigay ni Pope Francis, no? Aside from the receiving the sacrament of penance or reconciliation, kailangan you have to pray for the intention of the Pope. Kailangan bibisita ka na doon, sister. Ano ba yung Porta Santa? Jubilee churches, yan. Kailangan bibisita. Tatlong conditions yan yata. Isa yung kung ano yung pinapagawa. Halimbawa, bibisita sa churches, kung magbabasa ng Bible for at least 1 hour, plenary yun. Plenary. And then, ang second condition, prayer for the Pope. And may pangatlo nakalimutan ko condition. Yun nga po yung pupunta ka ng Jubilee churches. I think doon yan sa first category. Hindi, pangatlo is you go to confession. You go to confession. Actual confession. Saka yung Eucharist po. Kaya nga po yung iba, di ba, ngayon, lalo sa Huwebes Santo, yung mga tawag dito, yung nagbibisita sa iglesia. Ayan, kasi may mga indulhensya. Iyon yung nagbibisita iglesia ka, pero hindi ka nangungumpisal. So, nasaan po yung natin noon? Nakakalimutan po yun. Naalala ko po yung isang analogy. Naalala ko yung kwento, hindi ko maalala kung sino na kwento na. Ang analogy niya ay ganito. Yung anak nagkasala sa nanay. Pero, siyempre, ang nanay magpapatawad kapag humingi ng sorry. Para daw yung yung pag nagkasala ka, sa tuwing magkakasala ka daw sa parents mo, yung pako, ininil mo talaga, ibabaon mo. So, nagkasala ka, magbabaon ka ng isang pakong ibinabaon. Sa tuwing papatawarin ka daw po ng nanay mo, para sinasabi niya, anak, sige, bunutin mo na. Pero hindi ibig sabihin na binunot na, tapos na, wala na. Ano ang naiwan sa kahoy? Diba yung may butas, may scar yun. So, yun naman daw po yung ginagamot ng absolution. Ito po, yung sa ating mga ginagawa yung sa penance natin. Huwag nating daw isipin na yung ginawa natin, yung merito noon,
ang magtatanggal sa ating kasalanan, kundi yung biyaya ng Diyos. Ano po? Yung biyaya ng Diyos at yung tulong panalangin ng mga banal para sa atin. Amen. Nako. Natin, Oo nga. At sabi ni Juliana Marquez, good evening po from Pasca ng Santa Cruz Parish, Paco. Kay Rosie Torre Flores, hello po, magandang gabi. Kay Ni Centenio, good evening all watching from San Isidro Labrador, Bulihan. Ito sa Bulihan naman, magandang gabi po sa mga taga Bulihan, Malolos. Ayan, Leonora Kapalad, gandang gabi po. Victoria Capuli Reyes is watching, good evening to all. Teresita Manlapas, magandang gabi po sa lahat, watching from the Parish of the Holy Spirit, Alido. Ayan, sa mga taga Alido, magandang gabi po. Blessed evening po, katikista po ng parokya ng Santissima Trinidad. Ayan, hello, magandang gabi po. Sa Santissima Trinidad, Pinagbakahan, Lugam, Lokpers. Kabisado no? And then, sa Florentino Tamayo Cruz is watching. Ayan. Mapagpalang gabi po sa lahat. Hearts of Jesus and Mary Parish, Mohon, Malolo City. Tapos sabi po ni Sister Au, hi Sister Au, mainam na patuloy na bigyan ng pagpapahalaga ang formation of conscience. Yan, sabi niya kanina. At may tanong po dito, Brother Carlos, Sister. Maganda lang, Kuya Alan, dati, para daw hindi mawala yung konsensya, dapat daw, sabi sa atin dati sa seminaryo, sabon, dapat lagi safeguard. Ayan. Sabi, may tanong po dito si Narcisa Marquez. Paano po kung madalas nagsimba, magkomunyon, ilan beses po ba magkumpisal? Kasi po, kung sa parokya, madalas ako magsimba, nakikita ni Father. Ilang beses daw po ba dapat magkumpisal? Kung nagsisimba daw po ba siya, di ba? At least po, kami po mga madre ay once a month. Ano po? Kayo po, depende po, kasi kung po pwede sana, as much as possible, once a month. Pero kapag hindi available, pwede pong gawain quarterly or every other month. So, sikapin lamang po natin na huwag naman once a year lang. Kasi yun yung pinaka-list. Pero as catechist, huwag tayong pupunta dun sa list. Ano po? Doon tayo sa mas madami. Kumbaga, kasi gagawin mo yung monthly kasi nararamdaman mo. Hindi mo gagawin ito kasi sinabi ni sister. Wala doon yung kusa. Napakahalaga po. Kumbaga ang validity, para maging yung sacrament ay valid at ineffective, kailangan maggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Kasi nandoon yung pagkilala mo talaga sa kasalanan. Di ba? Para maging perfect yung ating confession, yung pagkilala mo sa kasalanan mo, pinagsisihan mo ito, kinumpisal mo ito, at gusto mong magbago. Although, papalpak ulit, di ba? May mga favorites din tayo. Ganun din ba ako? Father, ito po yung favorite sin ko, ganyan-ganyan. Tapos, yung huling confession ko, Father, medyo nako-conquer ko na po yung aking favorite sin. Pero may bago po akong sin. Meron na naman po ako na palagi kung hindi ko po, pagtapos na ako naalala na, ay, naku, pumalpak na naman ako. Di po ba? Parang yung pinapanood sa amin, sa aming klase ng sa morality, yung, ano ba yun? Nakalimutan ko kanina, naalala ko yung movie Medyo X-rated siya, pero pinapanood naman sa amin to na tingnan namin kung ano yung kasalanan, ano yung punto ng kasalanan na to. Na, yung pride kasi, ano po, ay, iba lang naalala ko. Alam niyo po ba ngayon, siguro mga 10 years na din po yun, yung bagong, hindi naman pinapalitan yung 7 capital sins. Ano po, hindi naman actually pinapalitan, pero pag tinitingnan sa ibang anggulo, ano po, ano ba yung sinasabi na yung 7 new mortal sins? Ano po, kinopya ko dun kasi hindi ko na maalala noon, kabisado ko, ngayon hindi ko na maalala. So, kinopya ko kanina. Una po ito ay yung genetic modification. Ano po? So, genetic modification, dahil anong ginagawa natin ngayon, yung mga
mga scientists ay masyadong pinakikialaman. Ano po? Masyadong pinapakialaman na nawawala na yung dignity ng tao at ang kalikasan. One is genetic modification. The second one is human experimentation. Hindi po ba yan yung mga cloning? Cloning na yan. Number 3 is polluting the environment. Yan. So, kasi kung minsan, hindi, akala natin ito lang, yung pride, gluttony, yan lang. So, ito'y kumbaga capital. So, mula dito sa capital na to, dumadaloy, nakakapit yung iba pang maraming sin. At kung titingnan daw po natin sa panahon natin ngayon, ito yung panibago nilang mukha. Ano po? Polluting the environment. Number 4 is social injustice. Ano po? Social injustice. Dahil sa pangungumpisal, tandaan po natin, hindi lamang po natin gagamitin ang 10 Commandments para po sa ating examination of conscience. Very limited po to. So, tignan din po natin ang Beatitudes. Diba? Blessed are those. So, tingnan natin saan tayo pumapalpak doon. And, huwag natin kakalimutan, social teachings of the church. Amen. Diba? Wala kang kumbaga, pinagsumikapan mo mabuti itong 10 Commandments. Pero hindi ka naman tumulong sa nagugutom. Wala sa 10 Commandments yun eh. Diba? Wala ka namang naging kumbaga hindi ka yung sa participation, di ba yung kumingin natin sa atin, nawawala naman yon. Number 5 is causing poverty. Yeah. Kung ikaw, especially mga businessman, kung ikaw mismo ay nagiging cause ng lubhang paghihirap ng iyong kapwa. Halimbawa, hindi tama ang pagpapasweldo mo sa iyong mga empleyado. Pero everyday nagsisimba ka, nangungumpisal ka regularly, pero hindi tama ang pasweldo mo, nagiging cause ka ng poverty. Okay, number 6 is financial gluttony. Yung walang humpay ng pagpapayaman. Yung bang parang mamatay ka at mabuhay ng 3 beses, mayaman ka pa rin. Sister, may tanong ako dyan. Ano po? Financial gluttony po ba yung magtatrabaho pagka Good Friday? Naman? Sobra naman niya. Okay, sister, kaya ako natanong. Ha? Napansin ko lang, I think Kuya Carlo would agree with me. Kasi po dati, sister, napansin ko, ako, nagawa ko rin to before. Napansin ko dati, pagkamahal na araw, at least yung Good Friday, ito nagsasarado si kapanyang ng gasolinahan. Kahit pa paano, nangingilin like Good Friday. Nung nawala ang daddy ko, Good Friday, bubukas pa rin at least half day. Kasi sister, yun nga, I think that's part of financial gluttony, di ba? Necessity. Pwede din bisa natin financial gluttony, yung halimbawa, nagtinda ng pagkain dyan kasi maraming makikikain dyan kasi maraming aasa dyan sa tinda mo. Hindi rin doon natin pwedeng tignan. Ang sinasabi natin financial gluttony ay yung bang parang magkakakonekta, wala yung social justice, and then nagiging cause ka ng poverty. Ano po? Yung financial gluttony, yung bang hindi mo alam, o hindi mo na alam yung salitang tama na, sapat na. Di ba? Parang hindi mo alam yung salitang may iba pa. Puro ikaw lang. Ano po, natatandaan ko may isang politician na nagsalita yung asawa na parang hiniwalayan o gusto na niya hiwalayan dahil mayaman na daw sila, bakit ang nasa isip magpayaman pa rin? Diba? Hindi daw niya maintindihan yung asawa niya, bakit ang yaman-yaman na nila hanggang ngayon, pagpapayaman pa rin na nasa isip niya. That's financial gluttony. Ano po? At yung panghuli po is drug addiction. So ito po yung kumbaga new phases ng mortal sins natin ngayon na alam naman nating mali pero pinipili natin. Ano po? Amen. So kapag ito po yung mga bagay na to sa tingin natin ay nakukumit natin consciously and unconsciously, pag-aralan natin palagi una, lagi tayo magkakaroon po ng examination of conscience. Every night po, every night. Basta sa gabi bago pumikit, kasi ang pagtulog po is an experience of death. Maling natin hindi na tayo magising. Magtuloy-tuloy yung ating pagtulog. So,
pag sa sinasabi ng konsensya natin na mabigat, meron tayong dinadala, merong disorder, then call for us for a confession. Pero huwag naman pong, yes, once a month, huwag naman pong weekly, huwag naman pong daily, pakukumpisa lang kasi kahapon, mangungumpisa na naman ngayon. Abay, parang ano naman po yan, parang hindi na natin kinakilala ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ano po? Tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa sinless tayo. Ano po? Yan. Mahal tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. At saka sister, magandang challenge yun sa atin. Kung mag-aaraw-araw ka at paulit-ulit ka ng sinasabing kasalanan, favorite sin, ay wala tayong naging metanoia, wala tayong natutunan. Yes, Hindi tayo, oo. Pero sister, mabalik ako sa 10 Commandments. Share ko lang, medyo bumibigat yung ating at maraming nagtatanong. Share ko lang, life experience namin ni Tito Alan sa isang pare nung kami seminarista. Sister, medyo may joke ito ng konti. Sabi nung pare, dahil kami ay 100 plus noon sa seminaryo, 100 plus kaming mauumpisan. Sabi nung pare, Monsignor, sumalangit nawa, Monsignor Andrade. Sabi sa amin, sabihin nyo na lang kung anong order o kung alin sa 10 utos ng Diyos kayo nagkasala. Nako, sister, sabi nung isa. Sabi ko, ako mismo sabi ko, naku, patay. Hindi ko kabisado yung 10 Commandments. Kaya ko nakabisado yung 10 Commandments kasi sabi ko, nagkasala po ako against dun sa commandment number 5 ata yun. Sabi niya, sinong napatay mo? Kasi thou shall not kill yung number 5. Ay, hindi po pala ako yun. Nagkamali lang. Sabi niya, thou shall not, yung pang number 6 po. Ay, hindi. Kanino ka nangalun niya? Wala ka namang asawa, paano ka mangangalun niya? Ayun, sister. May experience, natuto ako. Kinabisado ko ngayon yung 10 Commandments. Dahil baka sa susunod na kumpisal, ganun ulit yung sabihin ni Monsignor Andrade sa amin. Na, at least, may lesson pa rin. So, para sa akin, may lesson. And for every kasalanan po na ating ginagawa, dapat tayo natututo. No, hindi yung palaging sabi nga ng tatay ko, ang sama naman nung nadapa ka na, nasubsob ka na sa tain ng kalabaw, doon ka na naman nung ulit masubsob sa tain ng kalabaw. No? Figure of speech lang po ng tatay ko yun. Huwag ka nang umulit. Yun lang yun eh, huwag ka nang umulit. At tapos, Tito Alan, to answer the question, ako po personally, baka may ibang sagot itong ating mga panelists ngayong gabi, si Kuya Carlo, Sister, si Kuya Alan. Merong nagtanong dito, magandang gabi, sabi ni Emily Indoctivo Dagkutan. Ano po ba ang higit na dapat pahalagahan ng tao? Ang moral values o ang spirituality? Sa akin po, dalawa lang. Noong dalawa po yung ginagamit kong panuntunan. Ang sabi ni Jesus, pinadali ko ang 10 Commandments. Ginawa ko na lang 2 utos. Mahalin mo ang iyong Diyos ng bukod tangi at pangalawa, mahalin mo yung tao. So mag-isip ka na lang kung saan ka, kung yung gagawin natin, ako po personally, kung yung gagawin kong desisyon ay not favorable sa tao, ay hindi ko na gagawin. So, bago ka gumawa ng isang bagay. It could be a good guide. Tapos meron pa po isang gustong sagutin. Okay lang po ba sa ibang pari magkumpisal doon sa hindi ko kakilala? Okay lang po yun. Pero para po sa akin, also for personal growth, no? Kasi po, ang layunin po ng pangungumpisal ay magbagong buhay. So kung gusto ko pong mabago yung aking buhay, mas gusto ko po isa lang yung aking confessor. Nung po kami nag-aaral sa seminaryo, sabi din po, hindi po, ibang pari na po ito, hindi na si Monsignor Andrade. Sabi ng spiritual director ko, Pip, paulit-ulit ka ng kinukumpisal, lagi na lang yan, favorite sin, hindi ka na umusad. So, tumimo po sa isip ko yon, hindi ka na umusad. Bakit ko po sinasabi yun? It's better for me, pananaw ko po, na meron kang isang paring confessor, o 2, in order for you to be guided spiritually. Mabigyan ka ng spiritual direction. Parang ano lang po yan, pumunta ka sa doktor, meron kang favorite doctor, family doctor nyo, kabisado na yung sakit nyo. Kaya mas madaling malulunasan yung nararamdaman mo. So, para po sa akin, sa pare, kakilala ka na ng pare. Marami kang kaibigan pare, doon ka sa pinaka-close mo. At kung pinaka-close mo yon,
siguradong tutulungan kanyang magbago. Tulong Amen. sa akin. Correct. Sagutin ko din po yung tanong na yon. Ano po, kilala ko po ito, taga Malinta po ito eh. Alam niyo po yung pagkakaroon ng buhay moral, ano po, ay magiging sasakyan natin para lumalim ang ating spiritualidad. Ano po, lalalim yung ating spirituality. Kasi spirituality po ay hindi lamang po yung madasaling ke. Ano po, hindi lang yon. Yung spirituality po is timbang yung drive natin, yung ating energy ay nandoon sa maganda. O yung spiritual natin, di ba? Yung kung ano yung pinag-uukulan natin ng ating drive, ng ating energy. So, ito pong pagkakaroon ng buhay moral, sabihin tama at mabuti, ay magiging sasakyan natin para lumalim ang ating spiritualidad. In return, kapag po tayo ay may malalim na spirituality, magiging magaan sa atin ang magkaroon ng buhay moral. Ano po, yun yung aking pagkakaunawa dito. Baka po si Kuya Carlo, si Kuya Alan po ay meron ding ibang sagot dito. Pero kumbaga, para maging mas malinaw sa kanya. Actually, ano lang sila they come together. Kasi yung moral values mo is yun yung output noong deep spirituality mo eh. 'Di ba? Parang sa akin personally, hindi naman pwedeng puro lang ako dasal ng dasal kay Lord, dasal ng dasal, pero at the other side iba yung ginagawa ng kaliwang kamay ko. 'Di ba? Parang mahirap kumbaga, kaya nga po yung kung tayo po ay sabi nga ni sister, di ba, makakatulong yung malalim na spiritualidad at magiging kumbaga magagawa nating mamuhay ng moral kung tayo yung matatag or yung malalim yung spiritualidad natin, yung prayer life, yung kumbaga kasi naranasan ko yan eh. Kumbaga parang nung napalapit ako sa simbahan, talagang pag malapit ka sa simbahan, maraming problema ang pumapasok. Andyan lahat. Bombard ka ng mga problems. Pero sa kabila nun, kung talagang nananalangin ka, nagdadasal tayo, napapagtagumpayan natin yon. At doon, sa yung kumbaga pag napagtagumpayan natin yon, namumuhay ngayon tayo in humility, namumuhay tayo in moral values. Kumbaga parang magkadugtong na yun, sama-sama na yun, isang package na yun. Di ba, Brother Carlo? Po. Sa akin naman po, siguro yung moral values, yan yung pinanggagalingan ng guide mo. Halimbawa, honesty, integrity, yung mga ganyan. So those are values na kung tinatanggap mo sa buhay mo, pinapahalagan mo. Yung spirituality naman is a particular style of living that value. For example, di ba, religious spirituality. Ang pagkakaiba namin ni Sister Pearly, religious and spirituality niya, ako naman lay, bilang nasa kumpanya. Pareho namin pinapahalagahan yung, kunyari, yung integrity. Ano ba yung integrity? Kung ano yung sinasabi, yung puso, yung ginagawa, pare-pareho eh. Si Sister Pearly, yung moral value na yun, she will live it according to her spirituality as a religious. Ako naman, will live it out according to my spirituality as lay at bilang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. So, parehong moral values pero iba-ibang style of living it. So, para sa akin, hindi sila maghiwalay na direksyon. Magkasama sila eh. At ang kanilang spirit is coming from that moral value. Actualized in different way. Iba naman yung spirituality ng pare. Iba naman yun ang differences. Amen. Nako. Ang ganda ng usapan natin, Brother Pip. Sabi ni Consuelo Aurelio, gandang gabi po mula sa parokya ng Birhen ng Presentasyon. Si Sister Connie Halili is watching. Magandang gabi po. Go ahead, Brother Pip.
Sabi sa sobrang ganda, mga kabatang TV, mga kamarites, sister. Sabi ni Father, hindi pa kayo tapos? Hindi pa. Sabi ko, Father Jojo, halika, pumasok ka rito. At nagkukwentuhan pa lang kami. Ayun pa lang nagsisimula, sabi ko kay Father. Oo nga, namimiss ko na si Father Jos, Father Jocelyn po, Father Jo. Opo. Pero nakakatuwa po, na mainam po na sa pag-usap natin ngayon, may yung mga nanonood po sa atin, nakikinig sa atin, ma-remind po, na, ay ako pala, baka ako'y nakakalimutan ko na din ito. Marami akong ginagawang pagkilos, pakikijoin po sa mga liturgical celebrations, pero baka nakakalimutan ko itong napakahalagang bagay na ito. Na ang pangungumpisal ay isang paanyaya palagi sa atin. Hindi lang itong 40 days, 40 araw. Hindi lamang po ito ditong 40 days tayo mag-examination of conscience na magpupumilit magpakabait. Tandaan po natin, sabi nga, kung tayo nagsusumikap, pinipilit po natin na itong 40 days, itong Kwaresma, itong Holy Week po na to, ay nakakaya nating magpakabait. Kung kinaya natin o kinakaya natin magpakabait nitong season na to ng Kwaresma hanggang sa Easter, kaya pa po natin ng 40 years. Kung kaya natin ng 40 days, pilitin natin kayanin in 40 years. Yun. Kung kaya, sister, all year round, araw-araw. Yes po. Pero ito na nga, kagaya ng tanong ko kanina, medyo nabitin tayo doon sa tanong. Kasi maraming matagal nang hindi nangungumpisal. Paano ba uli mangumpisal, Brother Carlo? Sister Pearly, siguro makakapag Hindi, nakita na natin, narinig na natin kanina yung examination of conscience. Sa'yo, tinuro na ni Sister Pearly kanina yun eh. O, pagkatapos nun, anong gagawin? Kasi, lalapit ka na sa pari. Sa pari, na nandun kasi yung desire mo na, kasi sabi ko kanina, wala sa order kaya wala sa order lahat din ng isip natin. Yung grasya ng Diyos ay hindi ma-stable sa atin. Gustong-gusto ng Diyos na maging stable yung grasya ng Diyos sa atin. Pero kumakawalang pilit. So, kapag ikaw sa sarili mo ng examination of conscience ka, nakita mo ang daming mali na naisin natin isabihin sa pari kasi sabi ko nga kanina, kasi sila yung inatasan ni Jesus. Hindi po ba? Kung sino patawarin mo dito, papatawarin ko dun eh. Kung sino yung bigisin niya dito sa lupa, bibigisin ko din dun sa langit. So, binigyan siya ng authority. Kasi daw sabihin natin na, pari naman, makasalanan eh. Huwag natin isipin po yun. Yung biyaya ng Diyos po dumadaloy kahit kanino. Tandaan po natin, ang walis tingting madumi pero nakakalinis. So, humanap tayo ng pari. Humanap po tayo ng pari na pwede natin ikumpisal. Kasi, hindi dahil hiningi ng batas, kundi ako yung nararamdaman ko. Gusto kong magbago. Hindi po ba? Gusto kong magbago, kaya gusto ko itong ikumpisal kasi gusto kong bumalik sa akin yung biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, kwento ni Adam and Eve. Diba, nung simula naman, nude sila pero walang masamang isip. Hindi nila tinitignan as hindi maganda, negatibo ito. Pero nung sila'y nagkasala, anong nangyari? Tinignan na nila ito sa isang hindi magandang pananaw. Kasi nawala na yung biyaya ng Diyos. So ako na naisip ko na kamtin ko ulit. Kasi hindrance ito, itong sin na ito eh. Hindrance to para yung biyaya ng Diyos ay mapasa aking muli. So, gusto ko yung biyaya ng Diyos kasi gusto ko mabuhay. Kasi gusto kong mabuhay ng mabuti, gusto ko maging mabait, gusto ko maging mabuti, kasi gusto ko manumbalik ako sa original na ako, yung created in God's likeness and image. Yun ang goal ko makabalik muli in His own likeness and image. Because ito yung kanyang invitation. I believe in God, I love God, kaya pipilitin kong masunod, pipilitin kong makapiling siya. Sabi nga,
ano daw po ba yung pinaka-worst thing, ano yung pinaka-di magandang meron sa impyerno, ay yung wala doon ng Diyos. Ayoko doon. Di ba? Ayoko doon kasi walang Diyos doon eh. Kahit ako'y nagkakasala, gusto ko pa rin ng Diyos, kaya magsusumikap ako. Di ba? Ang isang taong nagmamahal, pagsusumikapan mo ang lahat para sa minamahal. So kung mahal, di ba kayo, mga may asawa kayo, ano po, ako yung walang asawa dito, pero, di ba, sa mag-asawa, dahil mahal mo, pinipilit mo, kumbaga, gawin ang lahat para sa minamahal mo. Ginagawa mo ang lahat para sa minamahal mo. Ganon din po ito. Ako, dahil mahal ko ang Diyos, pagsusumikapan ko sa kabila ng aking kahinaan at sa aking mga katigasan ng ulo, nandoon pa rin po yung desire na magsumikap, na makabalik at makabalik muli at masunod yung gusto nung minamahal ko. Ganun lang po yun. Mahal, kumbaga ang puno-tulo doon ay nagmamahal. Kaya mangungumpisal ako, sasabihin ko sa pari at pipilitin ko magbagong buhay. Amen, amen. Ay, sister, ayan, may nagsabi na. Si Sister Juliana Salvador Marquez, praise God. May kahagabi pala. Last night daw may kumpisalan dito sa aming Santa Cruz, Paco. Kay Father Lito at kay Father Hershey. Kita ini ito, yan ang Paco. Yan. Ay, basta po may pakumpisal. Naku, pumunta kayo at magkumpisal. Napakaganda po ng At biyaya. walang paring tatanggi po sa inyo kung anong, kumbaga, any day of the day. Wag lang po naman yung oras ng siesta. Ano po, baka masigawan kayo niyan. Basta lumapit kayo sa pari kapag feel ninyo walang paring tatanggi sa inyo. Amen. At kung hindi nyo kabisado or kung hindi nyo alam kung paano gagawin, tutulungan po kayo ng pari, i-guide po kayo. Pero maganda po, mag-search na lang po kayo yung account contrition. Yan, maganda na yung ready. At i-guide naman po kayo ng pari. At Tito Alan, to continue to answer your question, act of contrition ka na, nag-self-examination ka na, yung kasalanan, lumapit ka na sa parit, nagkumpisal. May hindi pa doon natatapos, ito Alan. Kasunod doon, magdadasal ka. Pagdasal mo na hindi ka na maulit. At ang ipagdasal mo ay yung topic natin. Magkaroon ka na ng metanoia. O yung conversion of the heart para hindi ka na makaulit. No? Brother Carlo. Yes, mauulit. Brother Carlo, Sister Pearly, last na lang. Maganda tong ano niya eh. Bakit po ba mas nasasaktan ang taong nagmamahal ng tunay? Yun po bang kapag hindi ka nasasaktan ay ibig sabihin hindi ka nagmamahal ng tunay? Ganun po ba talaga yung pagmamahal, may kalakip na sakripisyo o paghihirap ng loob, sukdulang nasasaktan ka at madalas hindi ka maintindihan ng kapwa mo? Malalim yun. Pero malamang it's about love and sacrifice. Kumbaga, another topic yun. Pero pero ako may sagot ako dyan dito, Alan. Sagot ako dyan. Kasi po, sino ba ang perfect example ng nagmahal? Ang Diyos. Paano ginawa niya pagmamahal? Binigay niya sa sarili niyang anak. Yung Diyos anak, anong example na ginawa niya? Inialay niya ang sariling buhay para sa ating mga. Nagsakripisyo para sa atin. Kasi po, the sacrifice itself is a form of love, no? Yung pagsasakripisyo mo, nakikiisa ka doon sa ginawa pagsasakripisyo ng Diyos. Aminin ko po, mahirap may asawa, mahirap may pamilya, may anak. Mahirap po, pero because of love, gumadaan. Kaya huwag po kayo matakot sa sakripisyo. Lagi pong ang sakripisyo may reward sa dulo. At pag nagmamahal ka, hindi mo hihindayin kung anumang sakit yun kasi nagmamahal ka. Opo. Sabi nga po, kapag ka po nagtatrabaho ka, tapos nagrereklamo ka, nasasaktan ka, nagtatrabaho ka, nagrereklamo ka, tawag doon po nagtitiis. Pero kapag ka nahihirapan ka, nasasaktan ka, pero hindi mo ito pinapansin dahil nagmamahal ka, at tawag doon ay sakripisyo. Diba sabi nga ni Mother Teresa, love until it hurts and love until it hurts no more.
Kasi dinadaig ng pagmamahal yung sakit. May sasabihin na si Brother Carlo. Brother, nawala. Ay, abangin natin na si Brother Carlo. Happy birthday kay Mother Theodora ng MCST Tayabas, Quezon. Mother Theodora, happy birthday. Namit ko yung mga MCST doon sa Catholic Social Media Summit. Ayan. Nawala si Brother Carlo. Nako, sister, napahaba yung ating nag-extend tayo ng konti pero ang ganda ng topic ito ay isang magandang paalala sa atin na ang kumpisal ay hindi lamang po sa panahon ng Kwaresma. Ang kumpisal isang habang buhay na kumbaga pagtugon sa tawag ng Diyos para magkaroon tayo ng metanoia. Ayan na si Brother Carlo. Babalik na. Brother. Yan, ikaw, yung sagot niyo po dito sa pagpapakasakit kayong mga may asawa. Dapat yata tanungin ko yung mga asawa ninyo. Ano po? Yun, para sa salitang sakripisyo. Wag na po yung sa akin. Wag na po yung sa akin. Brother Carlo, go ahead. Totoo yun na kapag nagmamahal, nasasaktan eh. Parang di ba pagka yung pagka merong panawagan, for example, fundraising, mag-donate, etc. Yung totoong nagbigay, yung nasaktan, which is relative eh. Kung ang bilyonaryo naman yung hiningaan mo, ano ang 1,000 sa kanya? Pero kung ang hiningaan mo is ordinary na, siguro tricycle driver, masakit sa kanya ang 1,000. So, kasi ibig sabihin ng nagmamahal na may kaakibat na sakripisyo, lumabas siya sa sarili niyang comfort eh. So, tingin ko yun lumabas siya sa sariling comfort zone niya. Halimbawa, ang Panginoong Jesus, hinubad niya ang pagka-Diyos. Naging tao. So, lumabas siya doon sa parang zone na yun. So, to compare just to use that language, lumabas siya sa zone na yun. Hinubad niya ang pagka-Diyos. Naging tao na katulad natin, except for sin. So, nakaramdam siya ng iniwanan ng mga kaibigan, nakaramdam siya ng nakuhaw, lahat ng nararamdaman ng isang tao. Kasi kapareho lang natin siyang tao, except nga for sin. Kaya totoo yun na parang iyan ang yardstick ng lalim ng pagmamahal. Siguro kung wala yung sakit, madali lang sa kanya yung ginagawa niya. Amen. Kaya sa pag-aasawa naman, naku, Sister Pearly, ang hirap ng buhay may isang kasi punong-puno ka galing sa opisina, napakadaming bagay, napakadaming issues. Tapos pagdating mo sa bahay, yung dalawang anak mo parehong magsusumbong. Daddy, inaway na naman. Tapos ang isinusumbong sa iyo, hindi naman yung, simple lang naman yan. TV lang? Yun lang ba? Para gusto mong sabihin na, yan lang, isusumbong nyo. Ang ginagawa ko sa katerba, tapos TV lang pinag-aawayan nyo, hindi nyo pa maayos. But, kailangan huwag ganun yung approach. Titiisin mo na huwag ganun yung approach mo. Parang ang sarap sumigaw, di ba? Kuya 50. Ang sarap sumigaw at mamalo ng left and right. Kasi magsusumbong lang naman kayo yung wala pang kwenta. But if you are in love, if you are a parent with love, hindi mo gagawin yun. Ano pa rin, anak? Alam nyo, TV lang yan. So ganito lang gagawin yun. Tapos magsusumbungan pa hanggang sa talagang tinitest yung cases. But if you can do that, suffering yun eh. Ang hirap to, gusto mo magpahinga na tapos yun yung isasalubong sa iyo. You can only do that if there is love. Yes. Amen. Tsaka dati, Kuya Carlo, may nabanggit na rin ako doon sa isang palabas namin. Nabanggit mo na kanina, yung pagsasakripisyo at pagbibigay blessing yon. Spell nyo po yung blessing. Pag kayo yung naging blessing sa iba, tanggalin nyo yung blessing. Merong nababawas sa inyo. Masakit mabawasan, ha? So, pagka nabawasan ka, nagiging blessing ka sa iba. Kaya be a blessing to others, mga kabata. Yun, nakuha mo siguro, I think that's the language. Yung, ang nagmamahal, nababawasan. Kaya nga po yung blessing. Kung ang nagmamahal, nagkiklaim, oo. Kung ang nangyayari siya ang nadadagdagan, hindi pagmamahal yun. Bakit ka nagkaanak? Di ba yun ang usual na kwentuhan hanggang sa narinig ko sa isang parent.
bakit pa gusto mong maraming anak? Kasi para pag tumanda ako, may aaruga sa akin. Hindi yun pagmamahal, di ba? Dagdag yun Gusto mo lang masigurado na pag tumanda ka, may mag-aalaga sa iyo. Sabi nung isang natanong ko, hindi ganyan ang sagot ko. Gusto ko magkaanak para mahalin ko sila. Hindi para pakinabangan ko sa pagtanda ko. Kasi may ibang mga destined na single, yung buhay na single blessedness, for a reason, nag-asawa, dahil lang sa gusto magkaanak at may umaruga sa kanya pag matanda na siya. May parang nga gano'ng, di ba? Pero tayo tatlo siguro, parang hindi gano'n yung ating Yes, amen. Nako, ang haba-haba na ng ating nilakbay. Overtime na tayo. Sorry, Brother Carlo. Alam ko, busy ka. And Sister Pearly. Pero yun na, ang dami natin natutunan ha. At next month, ang topic natin is about responsible voting. Yan. So, pag-uusapan natin yan next month. Yan. At abangan niyo yan. Madugo. Topic yan. Kasi sister, may magandang topic yan. Kasi recently, kung nagsimba po kayo ngayon, meron pong bagong pinabasang letter ang ating obispo sa mga kaparian. No? Yes. Yung pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng kapwa. No? Yun. Letter na at galing sa CBCP po pala. CBCP. Sa Echoes of Christ po, ang guest po namin ay si Ma'am Tita De Villa. Yes. Para sa responsible voting. Kaya po, abangan po ninyo Echoes of Christ, 3rd Sunday. Yun. And then sa next month, first Saturday, pag-uusapan uli natin yan. Yung responsible voting. Ayan. Any last words, Brother Carlo? Yun. Tungkol sa confession, siguro ito ang appeal for both catechists and kung may mga kaparian tayong dyan. Tama nga isa ito sa mga sakramentong nakukulangan ng atensyon both by lay people and kasama na ang kaparian. Especially sa pagiging katekista, napapansin ko siguro dahil sa pagbalik natin sa coming from pandemic, tapos bumabalik na tayo, tapos bumabalik na yung confession. Kung may paraan para sana ito ay maging first good experience sa confession ng mga bata. Yung parang hindi minadali na basta lang masabi na nakapag-kumpisal tapos kasi dapat sa first communion prerequisite yung confession. Na sana hindi siya as a prerequisite, kundi talagang sabi nga noong pinsan kong pare at theologian, in truth, hindi pa naman talaga kailangan na mangumpisal ng mga batang yan. Hindi pa naman sila capable of committing mortal sin. He base it technically sa definition of mortal sin. Kaya lang ginagawa for pedagogical reasons. Yung matuto sila, madaanan nila yung good experience. Kasi yung sabi ko kung bakit mga adults hindi marunong magkumpisal o ayaw magkumpisal, probably because of their first experience was not good. Hindi na parang may mabilisan, tapos baka dahil sa nagmamadali, mainit yung panahon, baka hindi naging, I don't know how to describe that, baka hindi naging maganda yung nasabi ng pare, something like that. At natatak sa isip niya na, ay, ganito pala ang confession. So, both catechists and priests, kung sana may paraan para mahanap yung, kung pag-pedagogical, mahanap yung first good experience na ibigay sa bata. Baka may marating yan pagtanda niya. Kasi baka hindi siya conscious na kaya siya may allergy sa confession. Baka hindi naging maganda. Baka may nagpumpisal siya, sabi, ano pa? Yung parang inulirat na ganyan. Kung magagawa sana yung gano'n. Ako nga as adult, Kuya Pip, na-experience ko rin yan Ano yung kasalanan mo? Ano yun? Nag-beer ka ba? Things like that. So, ibuti na lang, may edad na ako nung gano'n nila yung approach sa akin. So, kung sana nga yung starting with first confession, good experience. Ayun lang siguro ang aking Amen. Puting. Amen. Sister. Sa akin po, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina.
kung itong panahon po ng Kwaresma ay kumbaga naging conscious po tayo sa love and mercy of God. Itong sa 40 days po na to ay nagsumikap tayo magpakabait. So, kakayanin din natin, pagsumikapan din natin sa 40 years. Kaya natin to dahil ang biyaya at pagmamahal ng Diyos is unlimited. Yun. Ako naman, Brother Pip, Brother Carlos, Sister, isa lang yung aking natutunan ngayong araw. Yung kagaya ng sinabi ni Brother Pip, di ba? Make the confession as your spiritual direction. Di ba? Kumbaga parang mangungumpisal ako, di ba? Mas maganda kung kaibigan mo yung pare, at least nagagabayan ka, sabi nga ni Brother Pip, di ba? At yun na, moving forward, di ba? Balik ka sa kanya uli, doon sa same pare, at kumbaga parang doktor nga, sabi ni Brother Pip, parang doktor, matutulungan ka para maging maayos yung iyong buhay espiritualidad, di ba? Para at least nagkakaroon ng progression yung iyong journey, di ba? Kasi lahat naman tayo ay ang ating goal is to be with God. So, yun ay work in progress. Kumbaga, hindi naman sa isang iglap after mo mangumpisal wow, santo ka na. Hindi naman ganun, di ba? Yun ay work in progress, unti-unti, di ba? Kuya Pip. Yes, ako naman ang aking takeaway at pabaon ngayong gabi sa inyong lahat na natutunan ko rin, no? Nabanggit ni Sister kanina yung importansya ng pangungumpisal. Baka ito rin yung dahilan, mga Kabatang Minor TV, mga Kamarit Faith, kung bakit hindi tayo umuusad sa ating buhay. Dahil hindi tayo nakakapangumpisal, yung biyayang gustong ibigay sa atin ng Diyos, hindi lubusang makapasok kasi natatakpan pa. Yung ating baso ng spiritualidad ay malabo, madumi. At yung pangungumpisal ay isang pamamaraan ng yun ng paghuhugas at paglilinis para pagpasok ng biyaya ng Diyos at pumasok ang Panginoon sa ating mga puso, tayo rin ay magiging biyaya at beacon of hope ng Panginoon sa ibang mga tao. Sana po meron kayong natutunan at itong ating usapan is importante na after nating mangumpisal, magtika, ang pinakamasaya, tayo ay magbalik loob at magmetanoia. Bumalik, turn around, complete turn around of our life towards Jesus. Kaya sana po may natutunan kayo sa aming 1 oras at 39 minutes na kwentuhan. Thank you. Thank you sa aming nakasama at mga nag-comment. Wag po kayong magsasawa. At number 2 babaon ko, ito po personal experience. Napakalaking bagay po para sa aking naging buhay may asawa yung pagkakasama dito at pagkakapanood sa Batang Minor TV. Siguro po kung ito ay Batang Minor TV ay hindi nabuo at hindi ako nakasama dito, malamang nagdiliwaliw pa rin ako kung saan-saan. Malaking bagay po ito. Kaya kayo mga nanonood, mag-stay tuned kayo sa Batang Minor TV palagi, sa Marifaith, sa RCM, sa lahat ng programang mapapanood nyo sa Facebook, i-share nyo at nang mabawas-bawasan naman yung ibang mga napapanood na ibang tao sa Facebook. Tayo umunlad sama-sama patungo sa Panginoon. Amen. So, mag-closing prayer tayo, sister. Sige po. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napagmahal na Ama, maraming salamat po sa napakagandang discussion namin. Salamat po sa pagsusugo mo ng iyong banal na Espiritu upang gabayan at turuan kami sa anumang aming dapat isipin at sabihin. Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan na kami ay palaging lumapit at kumapit sa inyo. Sa pagsusumikap po namin na mahanap at tanggap ang inyong pagmamahal at awa, ay alinsabay nito ay makita din namin ang aming mga kasalanan at pagkakamali upang kami ay manatiling tumawag sa inyo na aming tagapagligtas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan sa unang pagkailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayon dito sa ating episode ng Mari Faith. Sabi nga ni Brother Pipe, sana mayroon kayo natutunan. And please like and share ang Batang Minor TV and other social media pages ng mga parishes or ng Immaculate Conception Seminary, ng RCM Sisters. I-like po natin lahat para yung pumasok sa newsfeed natin puro mga good vibes and about spirituality. Kuya Pip! Yes, at katulad ng aming palaging sinasabi dito sa Batang Minor TV, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kaya makita-kita muli tayo sa susunod na programa natin sa Batang Minor TV. Have a wonderful weekend, everyone. Thank you! Good night. God bless po.